Kumusta? Grabe, noong nakaraang nga pala ay pumunta kami ng DBBS seminar. Medyo natagalan nga akong mag-upload nito dahil na rin sa sobrang dami kong iniisip at ginagawa. Pero anyways, tandaan nyo pa ba kung anong part na ng kwento vlog natin? Eh di syempre, kwento vlog number 11. At sa video na to ay marami tayong pag-uusapan tulad ng paglalakad namin ng 500 miles, mga bagong sayaw sa WBS na hindi ko na naman masasayaw, at ang mysterious classroom ng mga bata. Kaya wag na tayo magpatumpik-tumpik pa. Gora na mga B. So yun na nga mga B. Maagang early in the morning pa nga lang, umalis na agad ako ng bahay namin. 6 AM kasi ang call time namin, kaya napasakay agad ako ng badya. Lalakihan pa nga ang eyebags ko kasi wala pa akong tulog niyan. Naniniwala kasi ako sa kasabihan na di bali nang walang tulog, ang mahalaga may gising. Huy! Nakasalubong ko pa nga ang iba naming ka-churchmate. At pagkarating namin, nag-aasikaso pa lang din ng iba. Tamang hilata nga lang dito si Ford kasi hindi naman daw siya kasama. Ayaw niya raw sumama kasi kasama na raw si Mikaela. Dapat daw kasi isa lang sa pamilya nila ang magti-teacher. Joke lang. Settle na nga kami rito at ready to go na. Bali sasalubungin nga namin ang mga taga-IDCC dahil kasama namin sila. Sa sobrang excited nga ni Migs, napasayaw siya na parang geng-geng. Bali meron pala kaming nirentahan na jeep para hindi na rin kami mahirapan. Sa 7-Eleven nga namin na-meet ang mga taga-IDCC at mukha naman silang masaya. Dali nga lang ang naging biyahe namin dahil di naman gaanong traffic. Naghintay nga muna kami rito sa labas dahil meron daw susundo sa amin. Naiinip at nagugutom na nga si Migs kaya pati tuloy camera ko ay gusto niya ng kagatin. Naghintay pa nga kami ng almost 20 minutes kaso nalagpasan kami ng service. Kaya naman naglakad na lang kami ng 200 kilograms. Medyo malayo pa nga ang lalakarin namin at pinapawisan na rin ng kilikili ko. Pero buti na lang mabilis kaming nakarating dahil inedit ko ang video na to. Kaya magpasalamat ka dahil inedit ko to. Joke lang. Marami nga rin kaming kasabay at magpaparegister pa lang sila. Habang nagpaparegister nga si Pastor Enis, may nakita pang mixer si Migs. Kaso nga lang hindi pang music yung mixer nila. Sa pinakasulok nga kami nakapwesto kaya asahan yung medyo malalayo yung videos ko. Habang pinapanood nyo mga creative videos at art nila, hayaan nyo rin ako magchika sa inyo. So yun na nga mga B, ito na ang chika. Alam nyo ba na during DBBS seminar, marami ring itinuro sa akin si Lord. At maging sa mga co-teachers ko. Bilang isang teacher kasi, hindi talaga may iwasan ng pagkakataong mapapagod tayo. Sabihin na natin meron tayong sariling buhay sa labas. At aminin man natin o hindi, kapag tayo nahihirapan, bumibitaw tayo sa iba nating ministry katulad nitong children ministry. Pero naalala ko tuloy yung sinabi sa 1:21:15-17. Sabi rito, pagkakain nila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit sa mga ito? Opo, Panginoon, alam ninyong mahal ko kayo. Tugon niya, sinabi sa kanya ni Jesus, kung gayon, pakainin mo ang aking mga batang tupa. Tatlong beses nang binanggit ni Jesus yan kay Pedro at makikita rin natin sa mga sumusunod na verse na nalungkot si Pedro. Alam ko na sinabi ni Jesus yan noong malapit na siyang umakyat sa langit. Pero sa panahon ngayon, darating talaga tayo sa pagkakataong kailangan nating pumili. Pero sa ating pagpili, hindi ibig sabihin na hindi na natin pinapahalagaan ang sarili nating hinaharap. Minsan, kailangan din nating bumalik sa pinakaunang tanong ni Jesus sa atin. Minsan, kailangan din nating alalahanin na tinanong tayo ni Jesus kung mahal ba natin siya. Kung tunay talaga nating iniibig ang Panginoon, wala tayong option na magsasabing bumitaw na tayo. Mahalaga ang bawat bata sa mundo. Dahil bawat itanim natin sa kanila ay dadalhin nila hanggang sa paglaki nila. Kaya kung nagpaplano kang bumitaw, palagi mong lalahanin yung tanong ni Jesus. Kung napapagod ka, pwede ka naman magpahinga. Magiging okay rin ang lahat, B. Alam kong mahirap, pero darating ang time na makikita rin natin ng mga bata na natututo na mag-worship nang sila lang. Dahil naturo natin sa kanila kung paano mahalin si Jesus. Kaya teachers, wag tayong susuko ha. Malaking sacrifice ang pagsunod kay Jesus. At masasabi kong kawawa ang mga bata kung hindi man lang sila nakarinig ng Word of God. Bago matapos ang video na ito, kung meron pong gustong mag-pledge para sa BBS ay pwede po kayong mag-send sa GCash number na ito. Ang BBS namin mga B ay gaganapin sa June 3 to 6 at ang lahat ng malilikom ay gagamitin para sa designs at maging sa mga foods ng mga bata. O siya, humahaba na ang kwento ko. Ayun lang at salamat sa pananatili hanggang dulo. At palagi mong tandaan na Jesus loves you. Paalam!